Sa isang liblib ng barangay sa Quezon, malapit sa paanan ng bundok at tabing kalsada ng palayan, may isang matandang tricycle driver na kilala ng lahat. Si Mang Estong. Hindi siya basta-basta. 3 dekada na siyang namamasada. Alam na niya kung kailan may lasing, kung kailan nag-aaway ang magjowa sa likod ng sidecar, at kung kailan may pasaherong may mabigat na aura. Pero isang gabi, may sumakay na hindi niya makakalimutan. 9:00 na ng gabi, tapos na ang pila sa terminal. Nagpapahinga na ang karamihan sa mga tricycle driver. Tahimik, walang buwan, may ambon pa. Ang tanging ilaw sa daan ay galing sa lumang headlight ng tricycle ni Mang Estong. Habang paalis na siya pauwi, bigla siyang tinawag mula sa dilim. "Manong, pa-drop sa may San Vicente." Napalingon siya. May babaeng nakaitim na blouse. Mahaba ang palda. Mahaba rin ang buhok. Pero ang mukha, natatabingan ng anino. Hindi siya mukhang ordinaryong pasahero. Tahimik. Hindi ngumiti. Hindi rin tumingin sa mata ni Mang Estong. Pero dahil likas na mabait si Mang Estong, tinangguan niya ito. "Sige iha, sakay ka na." Habang umaanda sila sa makitid na daan papunta sa San Vicente, medyo kumulimlim ang paligid. Tumigil ang ambon, pero ramdam mo ang bigat ng hangin. Doon na nagsimulang mangilabot si Mang Estong. Kasi wala siyang nakikita sa side mirror. As in blanco. Dapat ay kita niya ang ulo o balikat ng pasahero sa likod. Pero ang refleksyon sa salamin, walang tao. Parang wala siyang sakay. Tumigil siya saglit sa gilid ng kalsada. Sira siguro tong salamin. Bulong niya. Inayos niya. Lininis gamit ang panyo. Pero kahit anong galaw niya, wala pa rin. "Nako, pakapagod lang ako." Sabay iling. Paglingon niya ng bahagya sa likod, nandoon ang babae. Tahimik, nakayuko, hindi gumagalaw. Habang nagpapatuloy sila sa biyahe, unti-unting lumamig ang loob ng tricycle. Pero wala namang hangin. Sarado lahat ng takip. Walang aircon. Ang mas nakakakilabot, parang may humihinga sa batok niya. Hindi siya makalingon, hindi siya makagalaw. Pero nararamdaman niya, may presensyang hindi tao. Nang malapit na sila sa waiting shed ng San Vicente, bigla na lang nagsalita ang babae. Mahina, walang emosyon. "Diyan lang po sa waiting shed." Huminto si Mang Estong. Hindi siya makatingin diretso sa likod, para bang pinipigilan siya ng katawan niya. Pero sa huli, lumingon siya at doon siya nanlamig. Wala nang pasahero, walang kaluskos, walang tunog ng bumukas na pinto. Wala. Pero sa upuan ng sidecar, may lumang barya. Isa sa mga baryang hindi na ginagamit. Tila ba, barya mula sa ibang panahon. Nanginginig si Mang Estong habang tinitingnan ang paligid, at doon niya napansin sa gilid ng rearview mirror may tila gasgas, parang sulat gamit ang kuko. 3 linya lang, "Huwag kang lilingon sa dilim." Kinabukasan kinuwento ni Mang Estong ang nangyari sa mga ka-tricycle driver niya. Tahimik ang lahat, pero isa ang nagsalita. "Pre, yung waiting shed na yun sa San Vicente, may babae raw na namatay doon. Binangungot habang naghihintay na masasakyan. Ilang taon na, hindi na ginagalaw ng tao ang shed na yun paggabi." Ilang araw matapos ang insidente, may isang matandang babae na lumapit kay Mang Estong. Taga Barangay San Vicente raw. Nagpakilala siya bilang kapatid ng babaeng binangungot noon. Lagi raw siyang naghihintay. Hindi niya alam na patay na siya. Baka nasanay na lang siya sa biyahe gabi-gabi. Mula noon, tuwing dadaan sa waiting shed si Mang Estong, hindi na siya lumilingon.
at lagi siyang nag-aabot ng panalangin para sa kaluluwang naghahanap ng masasakyan sa gitna ng dilim. At kung narating mo ang dulo ng kwentong ito, comment mo kung saan ka nanonood na yon at anong oras. Dahil minsan, hindi lang ikaw ang nanonood at nakikinig,